Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ito ang mga naging kaganapan sa ginawang pinakahuling pangharas ng China sa ating mga barko malapit sa Baho de Masinloc. Muli na naman nilang binomba ang dalawang barko ng Pilipinas na patungo sa isang maritime patrol na malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jake Triela, nakaranas sila ng dangerous maneuvers at hinarang ng 4 na naglalakihang mga barko ng Chinese Coast Guard at 6 na maritime militia vessels ang mga barko ng Pilipinas sa bahaging iyon ng karagatan. Unang binomba ng tubig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel na BRP Datu Bangkao alas 9:35 ng umaga at tinamaan ang starboard aster nito. At nang nasa 1,000 yards ang layo ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc, ay ito naman ang sunod na tinarget ng water cannon sa magkabila nitong bahagi. Nagkaroon ng pinsala sa railing at canopy ng barko. Naglagay din ng China ng harang o floating barrier sa buong daanan papasok ng shoal. Sa kabila ng mga pangyayari na ito ay hindi pa din nagpapigil ang PCG at BFAR at itinuloy pa rin ang kanilang maritime patrol. Samantala, ayon naman sa pahayag ng Philippine Navy, may 3 research vessels ng China ang namataan din sa Ayungin Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ipinapakita umano ng China na hindi sila natatakot o naapektuhan kaugnay ng balikatan ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang mga kaalyado nitong bansa. Ito ang unang pagkakataon mula noong nakaraang taon. It is their way of showing that they are not deterred, they are not scared by what is happening in the West Philippine Sea. Sinabay nila sa paggawa natin ng beacon. Pero nilinaw niya na wala naman umanong mga aktibidad ang mga naturang barko at tila nagmamatsyag lamang sa lugar. Naniniwala siya na kung matapos na ang balikatan exercise ay aalis din sa Ayungin Shoal ang mga barko. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga otoridad sa pagmonitor sa mga naturang 3 barko. At dahil tila hindi nagpapasindak ang China sa mga ginagawa nating aktibidad sa ating karagatan, ngayon ay pinasok na din nila ang ibang bahagi ng ating karagatan bukod sa West Philippine Sea. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na namataan ang hindi otorisadong presensya ng isang research vessel ng China na Shenko sa karagatan sa hilagang silangan ng Viga, Catanduanes. Batay sa ulat ng Tactical Operations Wing, Southern Luzon, na nagsagawa ng maritime patrol noong 27 ng Abril, ang naturang vessel ay naobserbahang nakadaong sa lugar at wala umanong tauhan sa main deck nito. Sinubukang makipag-ugnayan ng TOSOL sa pamamagitan ng regular na radio channels, ngunit bigo ang tropang makatanggap ng tugon mula sa kabilang panig. Tiniyak ng AFP na mananatili silang mapagmatsyag sa anumang hindi otorisadong research vessel sa maritime domain ng bansa. Kaugnay nito ay natasan nila ang mga kalapit na vessel upang paigtingin ang surveillance at pag-ulat sa mga barko ng ibang bansa. Dagdag pa ng AFP, nakikipag-ugnayan na sila sa mga ahensya para sa kaukulang pagtugon at investigasyon sa anumang illegal na aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ upang masiguro ang proteksyon sa karagatan ng Pilipinas. Unang namataan ng nasabing vessel noong 25 ng Abril na may layong 60.9 nautical miles sa silangan ng Rapu-Rapu sa Albay. Ang naturang research vessel ng China ay naghulog ng hindi pa matukoy na bagay sa bahaging iyon ng ating karagatan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung anong klase ito ng kagamitan o bagay na misteryosong inihulog ng mga Chinese sa gitna ng ating dagat. Sa ngayon ay tinutumbok nito ang Marianas Trench o silangang bahagi ng Pilipinas. Naniniwala naman ang PCG na may ginagawang pag-aaral ang barko dahil sa pabago-bago nitong galaw. Ang bagay na inihulog na ito ng China ay maaaring isa sa kanilang gamit upang makontrol ang buong South China Sea.
Malaki ang pagkakahalintulad nito sa isang underwater sonar na ginagamit upang makapagsagawa ng pag-aaral sa ilalim ng karagatan. Ayon sa ulat ng Forbes.com, ang China ay gumagawa ng mga surveillance platforms na nakakalat sa South China Sea, habang ilan naman ay nasa karagatan ng kanilang mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas. Habang hindi ito gaanong alam ng publiko, ito umano ay parte ng Chinese Navy upang makontrol ang buong South China Sea. Ayon sa ginawang pag-aaral ng CSIS Asian Maritime Transparency Initiative, ang pagmamatsyag na ito ng China ay parte ng kanilang tinatawag na Blue Ocean Information Network. Ilan sa mga impormasyon tungkol dito ay inilahad noong Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition taong 2019. Ang kanilang gamit na ito ay tadtad ng iba't ibang mga sensors tulad na lamang ng electro-optical, infrared sensors turrets, high-frequency radio at cellular masts. Hindi kinakailangan ng tao sa loob ng mga sensor na ito at hindi nangangailangan ng madalas na maintenance. Dahil sa bagay na ito na gamit ng China, hindi na lamang sila nagiging dominante sa ibabaw ng karagatan kundi nagiging agresibo din sila pagdating sa ilalim ng karagatan. Kaya ding madetect at mamonitor ng gamit na ito ng China ang mga barko kahit pa barko ng US Navy. Sa ngayon ay mayroon na silang malinaw at maayos na koneksyon sa pagitan ng Hainan at sa mga base nila sa Spratly at Paracel Island sa West Philippine Sea. Ang mga elementong hindi nakikita sa ilalim ng karagatan ay tinatawag nilang underwater Great Wall. Ito ay mga network of sonar arrays na nakalatag sa sahig ng karagatan. Katulad ito ng SOSUS system na ginamit naman ng bansang Estados Unidos noong magkaroon ng Cold War. Subalit ang gamit na ito ng China ay mas advanced at hindi agad nakikita ng mga dumaraang barko at anumang sakyang pangdagat sa lugar na meron ito. Ang bagay na ito na ginagamit ng China ay nakakasagap ng iba't ibang mga bagay sa ilalim ng karagatan. Maaaring mga isda, shipwrecks o mga lumubog na barko at kahit pa mga oil and natural gas reserves. Samantala, kinundi na naman ng US, France, United Kingdom at European Union ang panibagong pambobomba ng water cannon ng barko ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Kaugnay nito, nagpahayag si US Ambassador Mary Kay Carlson ng pagpapatibay ng US government ng suporta nito sa Pilipinas para sa paninindigan sa kalayaan sa paglalayag at international law. Tinawag naman ni EU Ambassador Luke Vero na ginawa ng CCG na labag sa international law. Sinabi rin nito na ang mapanganib na mga maniobra, pambobomba ng water cannon, paglalagay ng floating barrier o anumang agresibong aksyon ay banta sa buhay sa karagatan, kalayaan sa paglalayag at pagbabawal sa paggamit ng puwersa. Sa parte naman ni British Ambassador Laura Beuffields, binigyan din niya ang panawagan ng UK para sa paggalang sa UN Convention on the Law of the Sea UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Sinusugan din ng French Embassy sa Pilipinas ang apela ng UK kasabay ng pagpapahayag ng pagkabahala kaugnay sa naturang insidente. Matatandaan nitong Martes, binombahan ng CCG ng water cannon ng dalawang barko ng Pilipinas at napinsala pa ang railing at canopy ng isa sa mga barko ng bansa habang nagsasagawa ng patrolya at resupply mission para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nagsagawa din ng mapanganib na maniobra at pagharang ang 4 na CCG vessels at 6 na maritime militia vessels. Inihayag ng Amerika na nakakasira sa kapayapaan at stability sa rehiyon ang patuloy na pangaharas ng mga barko ng China sa Philippine vessels sa West Philippine Sea. Ginawa ni US Department of State Principal Deputy Spokesperson Vedant Patel ang naturang pahayag matapos na muling bombahin ng water cannon ng China ang dalawang barko ng Pilipinas habang nagpapatrolya at nagsasagawa ng resupply mission para sa mga Pilipinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Sinabi din ng US official na ang paglalagay ng China Coast Guard ng 30 meters floating barriers na nakaharang sa bukana ng Scarborough Shoal ay naglalagay sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda sa panganib at pinipigilan ng mga ito na magawa ang kanilang mga legal na karapatan para mangisda sa naturang karagatan. Binigyang din ni Patel na ang karapatan ng bansa sa Scarborough Shoal ay pinagtibay noong 2016 matapos ang pinal at legally binding na hatol ng Arbitral Tribunal. Kaugnay nito, hinimok ng US official ang People's Republic of China na igalang ang navigational rights at kalayaan na igawad sa lahat ng estado sa ilalim ng international law. Tulad ng nauna ng pahayag ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, inundi na din ni Patel ang agresyon ng China at nanawagan para sa pagrespeto at pagsunod sa international law.